Good morning po mga kaibigan, mga kapatid. Kadoming po. Mag-share po ako sa inyo ng kaalaman tungkol po sa electric fan. Gagawin na po natin yung pangalawang electric fan. Puntahan na po natin. Ito po yung ikalawang electric fan na gagawin natin. I-troubleshoot po natin kung ano po ang sira. Mahina po ang ikot. Alamin po natin kung saan po nanggagaling ang mahinang ikot na yan. Kuha ko na po ang problema ng electric fan na to. Ayan po, oh. Mahigpit. Mahigpit po ang kanyang shafting. Bali, karamihan po ang papalitan dyan, yung kanyang shafting at yung kanyang bushing. Pagka ganyang mahigpit na po yan, hindi na po yan makukuha sa langis. Pwede mo siya langisan. Mga araw lang ang itatagal niyan, tapos balik na naman sa dati. Na damage na niyan ang shafting at ang bushing. Yun ang papalitan natin. Maigpit siya, oh. Maigpit masyado. Dito, para hindi magkabaligtad, ginagamitan ko ng guhit. Guguhitin ko rito. Yan, guhit. Marking din dito. Yan, tapos marking din dito. Yan, para alam natin kung alin yung magkasama. Yan, oh. Yan. Dito gagamit tayo ng rod sheet na socket. Size 7 natin. 7mm. 7mm to na sa socket. Dito, lalagyan natin ng sapin. Kailangan mo siyang sapinan kasi malabuok lang ang kapal nito. Maselan to kaya sasapinan natin. Kita ba? Basta ito ang may sira na na tawag dito. Nagasgas, may gasgas. Papalitin na natin to kanyang shafting. Tapos ganun din dun sa bushing. Pag nagpalit ka ng shafting, sama mo na rin yung bushing para magtagal ang ginawa mong electric fan, para walang back job. Papalitan natin. Tsaka parang oblong siya, di pantay. Ang nasira dito ay itong panghuli. Sira. Yan ang may problema. Ito, oh. Ito ang papalitan. Itong bushing na to at itong shafting na to. Yan ang papalitan natin. Ito ang sira. Pati yung sa harapan,
papalitin na rin natin. Pati yung nakalagay ritong bushing. Bili na tayo ng piyesa. Tanggalan na natin ang shafting. Para po sa hindi nakakalam kung alin po yung shafting dito, ay ito po yun. Ito po ang bibili natin. Shafting po ang tawag dito. Paghihiwalayin ko po sila gamit po ang martilyo. Pupukpugin lang po natin. Ito lang po ang bibili natin. Tsaka yung bushing. Bushing po ang tawag dito. Yan. Ito po ang sira. Yung dalawang ito. Bali ang bibilin po natin, dalawang bushing at isang shafting. Bili na po tayo. Ito na po yung nabili nating pyesa. Ito po yung dati. Hindi po sila magkatulad, kaya ang gagawin po natin ay iga-grinder natin. Gagamit po tayo rito ng grinder. Ang gagawin po natin kukunin natin yung sukat nung dati. Ito yung dati, ito yung bago. Kunin natin yung sukat, gagamit tayo ng grinder. Kakatingin natin. Wala kasing mabili na kamukhang kamukha nito o kasing sukat nito. Yan na po, magkasing tulad na po sila, magkaparehas na. Yan. Salpak na natin. Ito yung shafting, linagyan ko siya ng langis para magaan lang siyang ipasok. Kung meron kayong pampress, mas maganda press ang gamitin ninyo. Ako kasi yung pampress ko nandun sa shop. Gagamit na lang ako ng martilyo bilang pampress. Gagamit din tayo ng basaan para pang-protection dun sa trade ng shafting. Gagamitan natin siya ng basaan para pagka pinukpok natin, hindi masisira yung trade niya. Yan, sakto na. Tagay na natin. Dito, hindi na natin kailangan ito. Naghanap ako ng kapalit ito. Itong pinaglumaan na parang foam. Dito kasi natin siya lalagyan ng langis. Lalangisan natin. Ito kasi wala na ito. Papalitan na natin. Ito na rin yung bagong bushing. Yan, okay na tayo dyan. Lalangisan na lang natin.
Ito naman yung sa harap. Papalitin din natin yung kanyang bushing. Hanap muna tayo ng yung foam na ilalagay dito. Hanap muna ako. Ito, nakahanap na ako ng, di ko alam kung anong tawag dito, basta dito kasi ilinalagay yung langis. Pag nagpalit kayo ng bushing tapos walang ganito, ay maghanap kayo. Importante ito, dito dinalagay yung langis para hindi mag-overheat yung electric fan. At dito kasi nakasalalay yung tinatagal ng shafting at bushing. Pag ito walang ganito, hindi magtatagal yung shafting at saka yung bushing. Iinit siya. Lagyan ko siya ng langis. Ito na, nalangisan ko na siya. Ito yung lumang bushing. Ito yung bago. Yan. Okay. Balik na natin. Yan, napalitan natin siya ng lahat. Ibalik na natin. Hanapin natin kanina yung ginuhit natin, yung may guhit. Ito yung guhit, ito yung guhit. Yung marking. Tapos yung guhit din dito, ito yung guhit. Ayan. Guhit. Pag i-align natin, para ma-timing natin dapat tulak, bawi, tapos left, right. Yan o. Ganun mo dapat yan para ma-sentro. Putin natin. Yan o. Tapos balik natin yung guhit, yung marking. Ito. I-align natin yung pares na guhit. Dito pala ay ginrinder ko yung shafting. Ito, ginrinder ko yan. Kasi natakpan yung butas para dun sa pin. Para sumama yung LC. Natakpan yun. Nasa parting baba. Ang ginawa ko na lang, ginrinder ko yung gilid. Tapos, gagamit tayo ng C-clip o circlip na maliit. Ito yun o. Ito yung circlip. Yan, ganyan o. Yan, C-clip o circlip. Yan. Di kasi pwede yung pin natakpan nga yung butas sa baba. Maiksi. Yung butas nasa baba. Natakpan nito. Kaya ang ginawa ko kanina, hindi ko na lang naipakita sa inyo, ay ginrinder ko yung gilid nito para maisuksok ko tong C-clip. Gumawa ko ng uka. Lagay ko na Yan, nailagay ko na. Bali dito natin mamaya yung LC. Ito pinaka-stopper niya para sumama yung LC at saka shafting. Yan. Buuin na natin.
dapat wag nyo munang biglayin yung pag-iikpit nito. Dapat bala-balanse lang. Yan. Dapat din freewheeling siya, no? Yung magaan siyang iikot, hindi mabigat. Ayan, no? Di katulad kanina, mabigat. Nahirapan akong paikutin itong kanyang shafting. Ngayon, magaan na. Ayan, no? Balik na natin. Tapos po, binawasan ko rin po dito yung lagayan ng pin, tinanggal ko. Hindi kasi aabot yung roscas pagka hindi ko binawasan ito eh. Binawasan ko rin ito. Yan, tapos na. Subukan na natin. Yun. Okay na. Next na tayo dyan. At ganun nga pong mag-troubleshoot o gumawa ng electric fan si Kadomeng. Kung nagustuhan nyo po ang aking ginawang videos, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe, mag-like po at mag-share na rin. Salamat po sa panonood.